Sa Singapore ay may kalunos-lunos na pangyayari na naganap nang ang isang lalaki na desperado na mapabilib ang kanyang kasintahan na marigaluhan ito ng matagal nang hinahangad ng Rolex na relo. Ang kanyang obsesyon sa kanyang nobya ay ang siyang nagpabulag sa kanya para ma-impress ito ng todo. Kaya siya ay humantong sa isang nakagigimbal na desisyon. Ang kasong ito ay isang paalala ng mga mapanganib na maaring magawa ng isang tao para lamang sa sobrang pagmamahal. Pag-usapan natin ang Rolex watch murder sa Singapore. Umaga ng April 20, 1998, lahat ay nagsisimula na ng kanilang araw. Ang iba ay patungo sa trabaho, ang iba naman ay papunta sa paaralan. Ngunit ng umagang yon, may nangyaring kakilakilabot malapit sa bus stop ng Marina South. May isang walang laman na kotse na nakaparada at wala din ang may-ari. Makikitang may police line sa lahat ng dako at isang bangkay na tagpuan sa kalapit ng kakahuyan. Mabilis na nakilala ang bangkay dahil nasa kanya pa rin ang kanyang mga personal na gamit. Siya ay isang beautician na nagngangalang Sally Po. Nagtatrabaho siya sa mga maliliit na photoshoot at sa mga pelikulang mababa ang budget noong mga panahong yon. Noong nalaman nila kung sino siya ay agad nang tinawagan ng mga pulis ang kanyang pamilya, pati na ang kanyang asawang si Lee Boon Siang. Ito ay isang kakilakilabot na balita para sa kanya at sa kanilang dalawang anak. Si Sally ay may plano ng makipagkita sa kanyang kliyente nung araw na yon, kaya maaga pa itong umalis sa kanilang bahay. Ayon sa kanyang mister na si Lee, gabi bago nangyaring krimen ay may tumawag sa kanya tungkol sa tutulong sa gagawing photoshoot. Narinig niya ang pag-uusap na yon, ngunit hindi niya inaakalang mauuwi yon sa hindi inaasang pangyayari. Natagpuan si Sally na duguan ng ulo at may hiwa sa kanyang pulso. Malinaw na siya ay pinatay at hindi lang aksidente ang nangyari. Sa una ay hindi ito mukhang robbery, ngunit napansin ni Lee na nawawala ang Rolex watch ng kanyang asawa na suot niya noong umagang yon. Tinanong ng mga pulis si Lee kung may alam ba siya o kung sino ba ang kliyenteng kausap ni Sally. Ayon kay Lee, narinig niya na ang pangalan ng nasabing kliyente ay si Lai Joe. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng mga pulis na hindi totoong pangalang yung Lai Joe. Nagtanong-tanong sila sa palibot at doon nila nalaman na Liar Joe pala ang pangalan. At kilala ng mga tao kung sino si Liar Joe. Ang kanyang totoong pangalan ay si Tinko Junaris Badlisha, ngunit mas kilala siyang Junaris. Hindi siya ordinaryong lalaki lang, siya isang prinsipe. Ang kanyang tiyuhin ay ang Sultan ng Kedah, parte ng Muslim dynasty sa Malay Peninsula. Sa kabila ng royal connection ni Junaris ay hindi siya namuhay ng marangya. Marahil dahil siya ay pamangkin lamang at hindi direktang tagapagmana. Siya ay nagtatrabaho bilang freelance assistant cameraman at prop assistant. Ang kanyang ina ay si Elizabeth Sit, isang Singaporean, at ang kanyang ama naman ay si Tinko Abdul Hamid Tani na nagmula sa Malaysia at dalawa silang magkakapatid. 2 taon pa lamang si Junaris ay nagkaroon na ito ng matinding pagsubok sa buhay. Yun ay nung nag-divorce ang kanyang mga magulang at lumipat ito sa Singapore kasama ng kanyang ina. Di nagtagal ay nagpakasal ulit ang kanyang ina kay Robert Seya at sila ay tumira sa Seletar Hills sa Singapore. Nagkaroon ng panibagong anak ang kanyang ina sa bago nitong asawa, kaya doon mas lalong naging mahirap ang kalagayan ni Junaris at ng kapatid nito. Hindi naging mabuting stepfather si Robert kina Junaris dahil sa madalas silang saktan nito, kahit na ang kanilang mismong ina ay sinasaktan din sila. Hindi naging maganda ang pagtrato sa kanilang dalawang magkakapatid. Halos araw-araw silang pinahihirapan at sinasaktan. Sa pilitan silang pinapalhod ng ilang oras. Nilalagyan din ng pang-ipit ng sampayan ang kanilang mga dila, bibig, daliri at tenga. Pagkatapos ay pinapalo ng sinturon. Pinapakain din sila ng pulang sili at pinapatayo ng ilang oras sa harap ng salamin kung hindi sila sumusunod sa mga inuutos sa kanila. Kahit ang kanilang mismong ina ay pinapakilala sila sa ibang tao na pamangkin lamang at hindi mga anak.
Nagtapos ng kolehiyo si Junaris noong taong 1998 at nagsumikap ito sa kanyang trabaho. Kumikita siya ng $2,000 kada buwan sa Singapore na medyo disenteng sahod na bago sumipa ang inflation. Kumikita siya ng $2,000, ngunit gumagastos siya ng halos $4,000 kada buwan para lamang sa pangailangan niya. May paborito itong babae na madalas niyang kinikita sa bar at yun ay si Saifun Ngamu, na isang Thailander at 8 taong mas matanda kaysa sa kanya. Maliban sa adiksyon nito sa sex, ay kilala din si Junaris na napakasinungaling, kaya siya ay pinangalanan na Liar Joe. Madalas ay pinagyayabang niya ang mga bagay na hindi naman totoo, katulad ng nakabili daw siya ng mamahaling DuPont lighter na halos triple sa orihinal na presyo nito. Nagsinungaling pa siya tungkol sa totoong trabaho ni Saifun sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanila na si Saifun ay isang flight attendant at nakatira ito sa isang condominium sa Orchard na hindi naman totoo. Sobrang na-obsess si Junaris kay Saifun. Siya na rin ang nagpapadala ng pera para sa anak ni Saifun sa Thailand. At habang papalapit ang birthday ni Saifun noong April 1998, ay desperado namang makahanap si Junaris ng regalo para sa kanya. Naalala niya na nakapagkwento sa kanya si Saifun na namimiss na niya ang kanyang Rolex watch na naisangla niya nung nag-divorce sila ng kanyang dating asawa. Sa isip ni Junaris ay napakaromantik kung ibibigay niya ang regalo kay Saifun ay ang bagay na inaasam nito. Ngunit sa kanyang sinasahod ay hindi niya kaya ang bumili ng Rolex at ang panghihiram ng pera ay hindi rin option para sa kanya. Doon naalala ni Junaris na nakilala niyang isang beautician sa panahon ng photoshoot na nakasuot ng Rolex. Kaya si Junaris na napakilala bilang Nigel at tinawagan si Sally noong April 19 at inoferan ito ng $1,000 para sa photoshoot. At ang offer na yun ay halos doble sa karaniwang bayad sa kanya. Hiniling niya na magkita sila ng maaga sa Super Bowl Golf and Country Club malapit sa Marina South bus stop. Hindi niya namalayan na ang pagkarinig ng mag-asawa sa kanyang binigas na pangalan na Nigel ay Lie Joe, na nag-uugnay sa kanyang palayaw na Liar Joe na kalaunan ay humantong sa kanyang pag-aresto sa kasong ito. At dahil sa malaking offer ni Junaris kay Sally ay hindi ito nag-alangan na tanggapin ang offer. Nag-drive siya papuntang Marina South Bus Station bandang 6:30 ng umaga sa araw ng pagpatay. Doon ay nilapitan siya ni Junaris na kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan at sinabi na si Nigel at mga crew ay parating na rin. Nagpark si Sally ng kanyang sasakyan at siya at si Junaris na nag-antay na dumating ang bus. Palingon-lingon si Junaris ng mga oras na yon para nag-aantay lang siya ng tamang oras na maatake si Sally at walang kamalay-malay si Sally sa nag-aabang na panganib. At nang makakuha na si Junaris ng tamang tiyempo ay ganitong pinalo ang likod ng ulo ni Sally gamit ang martilyo. Pagkatapos ay hinila niya ang katawan nito sa madamong parte sa likuran ng bus stop, mga 10 minuto ang layo. Ngunit biglang nagkamalay si Sally at sinubukan pang makatakas. Doon ay pinalo ulit siya sa ulo ni Junaris ng 10 beses. At para masiguradong patay na si Sally ay nilaslas pa niya ang puso ng kawawang babae. Kasunod noon ay ganyang kinuhang dugo ang Rolex ni Sally at agad na tumakbo bago pa man may makakita sa kanya. Nagawa pa niyang umidlip sa kanyang bahay matapos ng ginawang krimen. Pagkatapos ay agad itong pumunta sa bar sa Lorong 18 Geylang kung saan ay nagtatrabaho si Saifun para ibigay ang kanyang regalo. Bumili din siya ng bouquet of roses, cake at isang bote ng whiskey. Sobrang masaya si Saifun sa natanggap na regalo mula kay Junaris, lalo na yung relo kahit napabiro pa siya nagsabi na hindi ito bago dahil sa wala itong box. Nagpatuloy si Junaris sa kanyang buhay na parang walang nangyari. Ngunit ang mga pulis ay nagumpisa na mag-imbestiga. Hindi isinapubliko ang ginawang imbestigasyon ng mga pulis ngunit mabilis silang kumilos. At 3 araw lamang matapos ang pagpatay ay nahanap nila si Junaris at agad itong inaresto. Inamin niya ang ginawang krimen at handa ito para humarap sa paglilitis. Ang kaso ay nakakuha ng maraming atensyon dahil na rin siya isang prinsipe. Nag-umpisa ang paglilitis noong October 28 ng kaparehong taon. Hindi rin masyadong isinapubliko ang lahat ng detalye ng paglilitis. Ngunit ayon sa balita ay laging maayos ang pananamit ni Junaris sa tuwing humaharap ito sa korte. Ayon sa prosecution na malinaw na pinaghandaan ni Junaris ang pagpatay para nakawin ang Rolex ni Sally
bilang regalo niya kay Saifun sa kaarawan nito. Nakita niyang suot-suot ni Sally ang Rolex habang nagtatrabaho ito sa film production ilang araw bago ang pagpatay. At doon na niya plinano kung anong gagawin kay Sally para makuha ang Rolex dahil alam niya na hindi niya kayang mabili ang nasabing relo dahil na rin sa marami itong utang at sa ugali niyang magastos ay wala rin itong naipon kahit konti. Sa panahon ng autopsy, si Professor Chao Chi Cheng ay may nakitang napakaraming fracture sa kaliwang bungo ni Sally at may isa pa doon na may habang 13 centimeters. Ang ganong kalalang fracture ay hindi rin kayang magamot kahit na madala pa kaagad si Sally sa hospital. May sugat din siya sa kanyang pulso, ngunit ang sugat sa ulo ang siya naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakipagtalo ang defense team at sinabing wala sa matinong pag-iisip si Junaris. Inamin din ni Junaris na siya ay overwork at depressed na mga ilang araw na bago ang pagpatay. Ayon sa kanya ay na-obsess siyang makuha ang relo na siyang inaasam-asam ni Saifun para mapasaya ang nobya. At gagawin niya ang lahat para lamang makuha ang relo at wala siyang pakialam sa ibang gamit ni Sally. Dagdag pa niya na sa oras ng paggawa niya ng krimen ay hindi na niya napigil pa ang sarili. Hindi na niya naririnig ang pagmamakaawa ni Sally nung nagkamalay ulit ito. At nung nakuha na niya ang relo ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Ngunit ang prosecution ay may psychiatrist na nag-evaluate kay Junaris at ayon sa kanyang konklusyon ay walang anumang mental disorder si Junaris. Siya ay normal na may social life at trabaho bago ang insidente, kasama na doon ang maayos na relasyon nito kay Saifun. Dagdag pa ng prosecution na maingat na plinano ni Junaris ang krimen at gumamit pa ito ng peking pangalan kay Sally. Ang plano niya ay hindi lamang para makuha ang relo, kundi patayin na rin si Sally para maiwasan itong makapagsumbong sa mga pulis. Matapos ang krimen ay nanatiling kalmadong mga kilos ni Junaris. Tumagal ang paglilitis ng 19 days at napatunayang guilty si Junaris sa kasong premeditated murder at sinentensya nito ng bitay. Nagsampa siya ng apela noong February 1999 ngunit hindi ito naging matagumpay. Ang eksaktong petsa ng kanyang bitay hindi isinapubliko ngunit nangyari yon sa kaparehong taon na siya ay nagsampa ng kanyang apela. Si Saifun naman ay hindi isinama sa kaso bilang kasabwat. Dahil sa wala naman siyang kaalam-alam sa ginawang yon ni Junaris at hindi rin naman niya inutusan ito o pinilit na bigyan siya ng Rolex. Bumalik ito sa Thailand para makaiwas na din sa atensyon ng publiko. Doon ay nagpatayo siya ng bahay kasamang bagong asawa na Nepalese. Magsilbi sanang aral ito sa atin na ang paghangad ng isang bagay para sa pansarili o para sa mga mahal natin sa buhay ay dapat na pinaghihirapan at hindi mag-isip ng masamang bagay para makuha ang bagay na inaasam-asam. Huwag na tayo umabot pa sa puntong kinakailangan nating kumuha ng buhay ng tao para lamang sa pansariling kagustuhan. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!